nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo, anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara, unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara, unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. Santa Perpetua at Santa Felicidad, Ipanalangin mo kami. sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiluhod muna po ang lahat. Panalangin ng sambayanang Pilipino para sa kaliwanagan, pagbabagong loob at pagbabago. Mapagmahal na Ama, Diyos ng katotohanan at katarungan, isinugo mo ang iyong buntong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ay nahayag ang iyong habag at pinagkaisa kami sa iyo at sa sandaigdigan. Lumalapit kami sa iyo at naghahanap ng kagalingan, katuwiran at pagbabago para sa aming bayan. Ang aming bansa ay humaharap sa isang mahirap na sanhandaan. Nakikita namin ang pagsasaisang tabi ng katotohanan, pagpapaliban ng katarungan, at ang pagkahati-hati na nagpapahina ng saligan ng aming lipunan. Nagsusumamo kami para sa mga pinagkatiwalaan ng pamumuno, muli mo silang tawagin sa banal na gampanin ng kanilang tungkulin. Naway maglingkod sila ng may katapatan, katarungan at habag. Ipagkaloob mo sa kanila ang katarungan upang kumilos ng may masusing pag-unawa. Lakas upang magtiyaga ng may dangal at kababaang loob na hindi maghangad ng paghihiganti, kundi kabanalan, hindi personal na adhikain, kundi ang pangkalahatang kabutihan. Patawarin mo kami sa pagpikit ng aming mga mata sa kung ano ang tama, sa pagtanggap ng mga palusot kapalit ng pananagutan, at sa pagpapahintulot, pagkasiphayo at pagkahati-hati na pahinain ang pag-asa ng aming bayan. Inaamin namin madalas kami nananahimik sa harapan ng kasamaan. Tuwing pinipili namin ang kaginhawahan kapalit ng konsensya, takot, at tapang, kawalang pakialam kapalit ng pananagutan. O banal na Espiritu, baguhin mo ang aming mga puso at paliwanagin ang aming isipan. Dalhin mo kami mula sa kawalang pakialam tungo sa pagmamalasakit, mula sa pananahimik tungo sa tapat na pagkilos, mula sa pagkahati-hati tungo sa pagkakaisa, mula sa pagkasiphayo tungo sa pag-asa. Turuan mo kami ipagtanggol ang katotohanan ng may pagmamahal, itaguyod ang katarungan, na may habag at maging daan ng kapayapaan at pagkakasundo. Tanglawan mo ng iyong liwanag ang aming bayan. Isaayos mo muli kung ano ang nawasak, pagalingin kung anong nasugatan. Hindi isinusuko ang kabutihan sa tao, maging banal na pagkakataunawa ito ng pagbabagong loob at pagpapanibago ng aming bansa, upang tunay kami maging bansa na mumuhay sa pananampalataya
pag-asa, pag-ibig sa ilalim ng iyong makaamang pagkalinga. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, iyong anak na nabubuhay at naghahari kasama mo sa pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen Maria, ina ng sambayanang Pilipino at reyna ng kapayapaan, gabayan at ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. magsitayo na po ang lahat. Ngayon po ay ika-12 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong tagapagmisa ay si Reverendo Padre Fernan Sabado. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumainyo rin. Ika-12 linggo sa karaniwang panahon at yun din po ang panimula ng ating nobinaryo para sa ating kapistahan at preparasyon na kapistahan sa ating patron sina San Pedro at San Pablo. Inayahan po tayo ng Panginoon na maging bukas tayo sa Kanya. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahain na dudulot ng kapatawaran ng may kapal. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan
kami. Bilang isang sambayan na ni Kristo, sabay-sabay po natin papurihan ang ating Diyos. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para sa aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatag mo sa iyong pag-ibig, ikay ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluhog namin ito sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpahas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremiah. Sinabi ni Jeremiah, narinig ko nagbubulungan ang karamihan. Pinagurian nila akong kilabot saan man. Sinabi nila, isuplong natin. Pati matatali kong kaibigan, naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilinlang natin siya, pagkatapos, takpin natin at pagbigantihan. Subalit, ikay nasa panig ko, poon. Malakas ka't makapangyarihan. Madarapa ang lahat ng umuusin sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon. At ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Buon, Diyos na makapangyarihan. Alam mo ang laman ng kanilang mga puso at isip. Kaya ikaw ang mag-inganti sa mga kaaway ko. Pinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan niyo ang poon, inyong purihin ang poon, sapagkat niligtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumawa ng masama.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong tingin, ako iyong ginigiliw. Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw. Dahilan sa iyo, ako'y inadlan. Nakahiyang lubos sa pagkukunsiyang sa mga kapatid parang ako'y iba. Isang bahay ko na hindi ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding-matindi sa kalooban ko. Sa aking bumagsak, paghamak sa iyo. Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw. At sa ganang akin, ako'y dadalangin. Sa iyo, O Poon, sana'y iyong lunin. Sa mga panahon na iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin. Sa iyong pangako, pagtugos sa iyo. Poon, sa buti mo pag-ibig sa akin. Sa aking pagtawa, ako'y sana'y lunin. Sa pagkahabag mo, ako ay nanapit. Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw. Kung makita ito, yung mga dukha, sila ang sasabihan sa laking ng tuwa. Kung irinig ng Diyos ang mga kailangan, likod ng bilanggol, di malilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa. Maging karagat na roong nilikha. Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw. Pagbasa mula sa aklat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit, walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayon man, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Kahit sa mga tao na ang pagkakasala ay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating, ngunit magkaiba ang dalawang ito. Sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na lihaman kaysa pagsuway ni Adan. Totoo nga nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan na kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob ng dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Jesucristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kayo at ang Espiritu ang siyang nagpapakatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag kayong matakot sa mga tao. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 2 isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa, kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayo mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatatuwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay itatatuwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. At palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Dahil binigyan po tayo ng ating 2 patron. At ang patron niyo pa ay mga dakila sa simbahang Katolika na sina San Pedro at si San Pablo. At ngayon po ay ina-anticipate po natin ang ika-12 linggo sa karaniwang panahon. At ano po ba ang tema po natin para sa gabing ito? Openness to God. Pagbubukas sa Diyos. Well, tama lang naman din po. Kasi ngayong pong araw na ito, gabing ito, ay binubukas din natin ang ating paghahanda para sa ating kapiyasahan. Today is the first day of Novena in preparation to the feast day of our patrons, Saints Peter and Paul. Mga kapatid, ito po'y pinili natin o pinili ko na refleksyon na maging bukas sa Diyos. Bakit po? Kasi napapanahon na po na dapat pagnilayan po natin ng mas malaliman ang ating pananampalataya. Bakit? Kasi ang dami nagsasara ng puso sa Diyos. Sa unang pagbasa, napakinggan po natin yung misyon ni Jeremias. Ano po ba ang misyon ni Jeremias? Pumunta sa ibang lugar para sabihin sa mga tao kung ano ang pinapasabi ng Diyos. Diba? Sumunod si Jeremias. Pero, hindi maganda ang pagtanggap ng mga tao. Bagkus, pinaplano nilang patayin, saktan si Jeremias. Could you imagine? Inutusan ka na nga ni Lord, sumunod ka na nga, kahit hindi komportable, pero ganun pa rin ang kinahinatnan mo. May mananakit sa'yo, may papatay sa'yo. Well, sa mga normal, okay? Sa mga natural feelings, ayaw na tayo. Tama? Ayoko na. Ano ba yan? Napag-utusan lang ako. Bakit? Bakit ako? Bakit
kasalanan ko. Pero ano ang naging pananaw ni Jeremias? Ang sabi ni Jeremias, ipagpapatuloy ko to sapagkat umaasa ako sa Diyos. The justice, the vindication will be coming from the Lord. Ang hustisya at vindication ay mga pag-asa natin para kumapit tayo sa Diyos. Mga kapatid, marahil tayo nakakaramdam din ito, marahil narinig din natin sa ibang tao, marahil ito'y nakita din natin sa iba, na kapag mayroong hindi komportable sa buhay natin, kapag may mga panalangin na hanggang ngayon na hindi pa pinapakinggan ng Diyos kuno, na nagmamagandang loob naman tayo, parang ako pang mali. Okay? Parang nasasaktan tayo. Sumusunod na tayo sa Diyos, bakit tayo nasasaktan pa? Pero mga kapatid, despite the pains, despite the sorrows, despite the sadness, despite the uncomfortable life, sa pagsunod sa Diyos, ipagpatuloy po natin, kagaya ni Jeremias, ipagpatuloy natin buksan ang ating buhay sa Diyos. Sabi ni Jeremias, no worries, the vindication, time will come, people will realize, okay, na tayo'y tama. Kaya huwag tayong magsasara ng pinto dahil tayo nasasaktan. Walang ganon. Okay? Walang ganon. Meron nga dyan, ay naku, hindi na ako nag-isimba-simba kasi yung mga tao dyan naman, masimba-simba pero ganun pa rin. Bakit mo tinitingnan ng ibang tao? Tingnan mo ang iyong sarili. Bakit mo tinitingnan ang mga sitwasyon sa buhay ng ibang tao? Tingnan mo kung bukas ka pa sa Diyos. Ang mahalaga, bukas tayo sa Diyos. Kahit anong mangyari. Because vindication, justice will come. Not in our time, but sa panahon ng Diyos. Amen? Pangalawa, paano tayo magiging bukas sa Diyos? Yun ang ganda ng ikalawang pagbasa. Sa sulat ni San Pablo, sa mga taga-Roma. Ang sabi doon, dahil sa kasalanan ni Adan, pumasok ang kasalanan, o dahil sa hindi pagtupad sa kautusan ng Diyos, ni Adan, kaya pumasok ang kasalanan at pumasok din ang kamatayan. Pero, ang sabi ni San Pablo, ang grasya na ibinibigay ni Kristo, ang bagong Adan, ang siyang ating kaligtasan. Ano po ibig sabihin nito para sa atin? You know, bakit kaya may korupsyon? Bakit may mga nasasaktan? Bakit may mga nananakit? Okay? Bakit maraming mga nagireklamo? Bakit may mga bisyo? Bakit may mga kasamaan? Bakit may mga kadiliman? Sapagkat ito'y ibinabahagi at tinatanggap natin. Ibinabahagi at tinatanggap natin. Kaya naman, di ba? Sa sobrang dami at haba ng ating pagtanggap sa hindi tama na galawan, na transaksyon, kaya napakalalim na ng korupsyon sa ating bansa. Okay? Napakalalim na.
naging sistema na siya. Bakit? Sapagkat it spreads. Spreads. To be honest, nanggaling naman yung dishonesty, yung hindi pagiging tapat natin. Saan kaya nanggaling yun? Sa bahay. Doon nagsisimula. Kaya yung mga leaders natin ngayon, bakit sila naging ganyan? Nag-spread na lang yan. Kasi, tinanggap na lang natin at isinabuhay ang hindi tapat. Hindi tapat sa ating pananalita, hindi tapat sa ating paggawa. Kaya kumapang. Okay? At tayo ang mga biktima. Pero, kung ang kasalanan ay gumagapang, dahil ito'y tinatanggap ng tao, bakit hindi natin pagapangin ang grasya ni Kristo? Ang kagandahang loob ni Kristo. Di ba? Sabi nga napakaingay ng kasalanan. Parating ito'y nagwawagi sa ating mga paningin. Bakit? Tahimik tayo, mga matino. Nag-iingay ang mga kasinungaling na sa social media dahil tahimik ang mga nasa katotohanan. Di ba? Kaya naman, sana po, kung gumapang ang kasamaan, mas lalong natin pagapangin ang grasya ng Diyos. Ang grasya ni Kristo. Ang kababaan ng loob ni Kristo. And that is being open. Okay? Being open. Huwag tayo maging close sa grasya ng Diyos, sapagkat ang grasya ng Diyos ay dapat ibinabahagi, ay dapat isinasabuhay, ay dapat isinishare. Para po, pag gumagapang na ang kagandahang loob, kapag gumagapang na ang pagkakaisa, makikita, maiihiya na ang mga kasamaan. Maiihiya na sila. Okay? Kaya hindi nakakapagtaka. Ang sabi sa Ebanghelyo, na yung mga kasalanan, mabubuwang din yan. Malalaman yan, at mabubuwang din yan. Kaya naman sa Ebanghelyo, ano ang ating pagbubukas sa Diyos? Na sana po, buksan natin ang ating puso na ang bawat isa sa atin ay mahalaga. Kung ang mga maya or sparrow, okay, ay inaalagaan ng Diyos. Sabi sa Ebanghelyo, mas mahalaga pa tayo sa mga maya. Sapagkat tayo mga tao, tayo ang pinakamataas na antas na nilikha ng Diyos. At ang bawat isa sa atin, bilang na bilang ng Diyos ang hibla ng ating mga buhok. Nang ibig sabihin nun, mahalaga ka. Okay? Kaya sana buksan natin ang ating buhay, ang ating puso sa Diyos, sa pamamagitan ng ating paniniwala na tayo'y mahalaga sa Diyos. Okay? Mahalaga tayo sa Diyos. Importante ka. Bawat isa sa atin ay mahalaga. Mga kapatid, naging bukas sa Diyos ang ating mga patron na si San Pedro at si San Pablo. Alam naman natin ang kasalanan ni San Pedro, his failure, his shame. Pero pinuksan na pa rin ang kanyang puso sa Diyos. Alam naman natin ang
ang ginawa ni San Pablo. Okay? A persecutor sa mga Kristiyano. Pero, nagpakita sa kanya ang Diyos, si Kristo. Binuksan niya ang kanyang puso kay Kristo. Kaya naman, kapag nagbukas talaga ang ating puso sa Diyos, kahit may pagbabatikos, kahit may nasasaktan, katulad ni San Pedro, ni San Pablo, na patuloy pa rin. At ano ang kanihilatnan? Binigyan sila ng matinding misyon ng Diyos. At lumawak ang simbahan na tinatawag ni Kristo, bunga ng kanilang pagbubukas sa Diyos. So sana ganoon din po tayo. Buksan natin ang ating puso sa Diyos. Okay? Sa pamamagitan ng napatuloy pa rin natin gawin ang ating misyon, ang ating paniniwala, pananampalataya, kahit sa kabila ng pagkabatikos ng ibang tao, sa kabila ng ating sakit at sakit. At sana po, patuloy natin buksan ang ating puso at ating buhay para pagapangin, ibahagi ang grasya ng Diyos, hindi disgrasya ng mundo. At sana po, bukas ang ating buhay na ipagpatuloy ang ating misyon sapagkat tayo'y sa bayan ni Kristo, tayo'y minamahal na anak ng Diyos Ama. Kaya naman, meron tayong dapat gawin bilang alagad ni Kristo at mga anak ng Diyos. Amen. Sabay-sabay po natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Virgen. Pinagpapasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaon. Nang may ikatlong araw ay namuhay na maguli. Umakyat sa langit. Malulubos sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumunang paglilito at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa samahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama. Taglay ang pananampalataya katulad ng kina San Pedro at San Pablo. Ang pananampalataya ng mangingisdang pinagtayuan ng simbahan at ng guro ng pananampalataya ng bansa. Kaya naman sa bawat panalangin ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa Leon, ang kahalili ni San Pedro, naway hawakan ang mga susi ng kaharian ng may karunungan at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga misyonero sa mga lupang panyaga, naway magkaroon ng sigasig ni San Pablo sa paghahatid ng mabuting balita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pananampalataya, naway mahalin natin at maging handang magbahagi ito sa iba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa, dahil sa kanilang pananampalataya, naway makatagpo ng lakas sa dugong ibinuhos ng mga apostol. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway gawing karapat-dapat sa korona ng kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Makapangyarihang Diyos at Ama, tingin mo ang mga panalangin ng pamayanang ito na natitipon ayon sa pananampalataya ng mga apostol at natutulungan ng kanilang pamamagitan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayong mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapuriya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot naman itong kadalisalayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas ka namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw at aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansiluko. Kaya minabuti niyang siya'y pinanganak ng birhing bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng ibig kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan.
Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan po sa loob ng maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa iyong harapan para malingkod sa iyo. Sinasama namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapaklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami na iyong pag-ibig. Kaisa ni Leon, aming Papa, ni Elias, ang aming Obispo, at tatanang kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid namin na himlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumana. Kaawaan mo sila, at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapatin kami lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ng mga pastor at lahat ng mga banal, katulad nila San Pedro, San Pablo, na namuhay dito sa tigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangan mo sa pamamagitan niyo, anak, na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tigubilin ng nagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa
Hinihiling namin gamitin sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga niyahan sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
kami na kinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginaganap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tinig nila sa buong daigdig ay narinig. Pati mga wika nila'y dumatal pati sa hangganan nito. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niluwalhati ka ni na San Pedro at San Pablo, mga apostol sa pagdanak Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan. Niluwalhati kanila San Pedro at San Pablo, mga apostol. Sa pagdaanak na kanilang mga dugo, itulot mo na ang iyong simbahan ay palagi ang manahan sa katarungan at uliran ng mga pastol at manatiling naming tapat na walang dungis na kabiyak ng anak mong aming manlubos na si Kristong Panginoon namin. Sa pamagitan niya, ang tanging saliga ng iyong sambayanan at sa Kanya ay kasama niya. Kasama ng Espiritu Santo na way patuloy siyang umiran hanggang sa wakas ng panahon. Ito'y aming inihiling sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang paalala. Next po namin pasalamatan ang sponsor sa misang ito, Jelina Carla Navarro, Vida Family, Thanksgiving Garcia Family, Mrs. Rosie Laza and Family, Speedy Recovery, Irene Martinez, Irene Garcia, Regina Formentina, Emmy Cruz, Souls of Emmanuel Sr. and Jr., Leticia, Benedicto and CJ Navarro, Captain Abelardo and Doctora Ofelia Garcia, Angela Barrero, Wally Blesa, Pedro and Alfie Caoy, Magno and Zenny Magliari, Manuel Aranilio, Dominador Denias Jr., and Little Vite Benito. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo. Magsiyuko kayo habang ginagawad ang pagabasbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.
Pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.